Hoy! Mga bata! Tigilan nyo na ang paglalaro! Magsiuwi na kayo at gabi na! Hindi maganda ang panahon! Mukhang uulan! Hoy! Abay, para kayong mga bingi! Hindi nyo ba ako naririnig? Umuwi na kayo! Boboy! Sumunod ka na sa akin! Pumasok ka na sa bahay, ha? Naku, Nay, pabayaan nyo na sila. Nagkakatuwaan pa sila habang naglalaro ng taguan, no? Pumasok na po kayo dito at nang makapagpahinga na kayo. Parang hindi maganda ang panahon ngayon. Mayroong buwan pero umaambo naman. Tapos mainit ang simoy ng hangin. Madaling magkakasakit ang mga bata kapag ganyan. Naku, Nay, magpapasukan din sa loob ng bahay ang mga bata na yan kapag umulan na. Huwag nyo nang intindihin ang mga yan. Pumasok na kayo dito at na makakain na. O sige na nga. Napagod ako sa padasal sa burol ni Paeng. Maghain ka na at kumain na tayo. Baka nga iyang si Buboy ay mamaya na kumain. Nakahanda na pong pagkain kaya halina kayo. Napagod din ako sa maghapong pananahi kaya gusto ko na rin makapagpahinga pagkatapos kumain. Anong kaguluhan yon? Bakit nagsisigawan ang mga bata? Mabutit ang nandito ang ita ko. Halika nga at tingnan natin, Michelle. Nay! Huwag kayong tumakbo, baka madapa kayo! Sandali lang, Nay! Walang hiya kang halimaw ka! Nanawan mo ang anak ko! Napagpasin kong oya mo! Yeah! Nay! Natamaan yung ulo ng asong ulol! Tagain niyo ulit! Nang bitawan niya si Buboy! Nakatakbo na siya! Naku po, Diyos ko, Michelle! Ang kapatid mo, tinangay ng malaking aso! Walang iya kang halimaw ka! Ibalik mo ang anak ko! Michelle! Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! Saklolo! Nanay! Ayon sa mga matatanda, ang araw ng Biyernes at Petsa 13 o yung tinatawag na Biyernes 13 ay malas daw para sa mga normal na tao. Pero sa aking naging karanasan, ang Biyernes 13 ay swerte para sa mga aswang, lalo na kapag ikakasal na ang mga ito. Sir Jupiter, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ray. Tubong Nueva Ecija pero lumaki dito sa Samar. Hanggang sa kasalukuyan ay dito ako nakatira sa isa sa malayong baryo ng Western Samar. Hindi ko na po babanggitin ang mismong baryo namin pero malapit kami sa mga bundok. Kaya mula sa bayan, maraming oras ang uubusin sa biyahe bago makarating sa amin. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa mga batang misteryosong nawala sa aming lugar. Samahan niyo ako sa pagbabalik tanaw sa aking karanasan kung paano ako nasangkot sa gulong ito. Mga kapitbahay! Tulungan niyo ang anak kong si Buboy! Tinangay siya ng malaking asong itim! Wait, tinagay na ba eh? Basta nagpuntang malaking aso, Michelle. Doon po, dalawang malalaking aso yon. Kinagat nila at tinangay ang aking kapatid na si Buboy at ang isa pang bata. Mga kasama, sundan natin ang mga asong yon. Iligtas natin ang mga bata, tayo na! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ang anak kong si Buboy! Dito lang kayo, Nay. Sasama ako sa kanila para sundan si Buboy. Sige, Michelle. Sana ay mabutan niyo pa ang mga asong iyon. Sana ay walang masamang mangyari sa kapatid mo! Ayon sa kwento sa akin ni Michelle, sinundan nila sa madilim na sagingan ang mga asong tumangay sa kanyang kapatid. Noong una ay madali nilang nasundan ang mga yon dahil malakas ang pag-iyak ni Buboy. Pero di nagtagal. Hindi na nila marinig ang pagsigaw at pag-iyak ng kanyang kapatid kaya hindi na nila nakita yon. Kaya wala silang nagawa kung hindi ang bumalik na lamang. Nanginginig daw ang tuhod niya nang pumasok sa kanilang bahay, hilam sa luha ang mga mata nang lumapit sa kanyang ina. Anong nangyari? Nasaan na ang kapatid mo? Bakit hindi mo siya kasama? Hindi na namin sila nakita, Nay. Hindi na namin nasundan kung saan sila dinala ng mga asong yon. Napakadilim ng gabi kaya wala kami nagawa. Kung hindi bumalik na lang dito. Anong klaseng aso ba ang mga iyon?
Bakit napakalaki nila? Halos kasing laki ng tao. Sino kaya ang buwisit na may-ari sa mga yon? Bakit pinakawalan kung alam nilang nangangagat ng mga tao? Sabi ni Mang Rufino, hindi daw basta aso lang yun, Nay. Aswang daw yun. Kaya wag na tayong umasa na makikita pang buhay si Buboy. Aswang? Paanong may naligaw na aswang dito? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Bakit kasi ang tigas-tigas ng ulo ng kapatid mo? Kung pumasok na sa bahay nung tinawag ko, edi sana hindi siya nakuha ng aswang na yun. Patawarin niyo ako, Nay. Naging pabaya din ako. Hindi ko naman kasi alam na ganun ang mangyayari. Pero Nay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi ang mga kapitbahay natin, patuloy na naghahanap sa kanila. Kung aswang ang tumangay sa kapatid mo, kailangan natin ng tulong ng isang manunugis. Yung taong may sapat na kaalaman at karanasan sa pagtugi sa mga aswang. Pero wala akong kilala sa lugar natin na ganung tao, Nay. Si Kapitan Rolando, may kilala siya. Ngayon din ay samahan mo ako sa kanya. Wala tayong dapat aksayahing oras. Kung hindi man natin mailigtas na buhay ang kapatid mo, gusto kong mapanagot ang aswang na yon. Tama po kayo. Yun ang gawin natin. Kasi nasa panganib din ang buhay niyo. Sabi ni Mang Rufino, kapag nasaktan mo daw ang isang aswang, hindi yun titigil hanggat hindi nakakaganti sa nanakit sa kanya. Kinabukasan, hinanap nila sa kanilang lugar ang mga bangkay ng mga batang tinangay ng mga aswang. Pero hindi nila nakita ang mga yun. Kaya nagdesisyon na sina Michelle na lumapit kay Kapitan Rolando. Sa tulong nga ng kaibigan ko na si Kapitan Rolando, nakarating sa aming bahay sina Michelle at Aling Narcisa. Unang kita ko pa lang kay Michelle, parang natutulala na ako. Napakaganda kasi niya at ang lakas ng kanyang karisma. Habang kaharap ko sila, nakatitig ako sa kanya, kaya hindi ko na halos maintindihan ang mga sinasabi ni Kapitan Rolando. Ikaw ba magpapagamot, Miss Ganda? Anong pangalan mo? Michelle ang aking pangalan. Tsaka hindi ako magpapagamot. Nandito kami kasi kailangan namin ng tulong mo. Kahit anong tulong, basta kaya ko, ay handa akong ibigay sa'yo. May asawa ka na ba? Wala pa. Hindi ko pa nakikita ang lalaking gusto ko eh. Ako rin, hindi ko din nakikita ang babaeng gusto ko. Kaya nga tumanda ako nung binata eh. Kasi naghihintay pa ako sa pagdating mo. Este ang babaeng magugustuhan ko. Nandito pa kami ni Kapitan Rolando. Baka gusto mo kaming kausapin. Pasensya na po kayo pero first come first serve po. Naunang pumasok si Michelle, kaya ang problema muna niya ang pag-uusapan namin. Ray, siya ang aking inay. Kasama ko siya dito. Iisa lang ang aming problema. Nanay mo pala siya. Pasensya na po kayo. Akala ko po kasi ibang problema niyo kay Michelle. Tinangay ng aswang ang bunso kong kapatid. Nataga naman ni nanay ang aswang, natamaan sa ulo. Pero kasi hindi napuruhan eh. Malaki nga ang problema na kinakaharap niyo. Hindi na kayo titigilan ng aswang na nasaktan niyo. Yun nga ang sabi ng mga kababaryo namin. Kaya nga nandito kami ngayon. Ang sabi ni Kapitan Rolando ay isa kang manunugis ng aswang. Gusto sana naming hingin ang tulong mo. Tulungan mo kami may balik ang anak ko. Kung talagang wala na siya, tulungan mo ako laban sa aswang na iyon. Hindi pa namin nakikita ang bangkay nila hanggang ngayon. Hindi tuloy namin alam ang nangyari kay Buboy. Kung buhay pa ba siya o patay na. Nagkakapagtaka yun, hindi ba, Ray? Karamihan kasi ng aswang, kapag sumalakay, ay pinapatay ang biktima. Kinukuha ang lamang loob at iiwanan ang bangkay. Pero kakaiba ang mga aswang na yon. Tinangay ang mga bata. Base po sa aking karanasan ay maraming klase ng aswang. Iba-iba rin ang ugali nila. Yung pangkaraniwang aswang ay ganun nga sa sinasabi niya.
Yung iba naman ay kinakain kahit katawan ng biktima. Kung ganun, baka kakainin na rin ng aswang na yan kahit ang katawan ni Buboy. Ibig sabihin, kahit ang bangkay niya hindi na namin makikita. At meron din namang mga aswang na ikinukulong muna ang mga biktima nila. Unti-unti nilang sisip-sipin ang dugo nyon. Kapag mahina na, ay saka papatayin. At yung ibang aswang ay kinukulong ang mga biktima para ihanda sa mga handaang darating. Kagaya ng pista ng mga aswang. Sa palagay mo ba ay buhay pang anak ko, Ray? Hindi ko po yan masisiguro sa inyo. Yung mga sinabi ko po ay base lamang sa aking naging karanasan bilang manunugis ng aswang. Sa mga kalapit baryo nyo ba, meron bang magpipista ngayong buwan na ito? Wala akong alam na baryo na magdaraos ng kapistahan ngayong buwan na to. Mas mabuti siguro kung sumama ka na lang sa baryo namin. Doon ka muna habang hindi pa tapos ang problema. Meron naman akong isang bahay doon na walang nakatira. Gamitin mo muna. Kung ang mga aswang na yon ay kabisado ang baryo nyo, magtataka yon sa bigla kong pagdating. Dapat ay maitago ang aking pagkatao. Sabihin nyo na lang na pamangkin nyo ako, Kapitan Rolando. Oo, pwede nga yun. Yung bahay nga pala na sinasabi ko ay katabi lang ng bahay ni Michelle, kaya mababantayan mo rin si Aling Narcisa. Katabi ng Nina Michelle? Maganda yung Kapitan Rolando. Michelle, mas maganda kung magpanggap ka rin na kasintahan ko. Palabasin na natin na matagal na tayong magka-penpal at kilala ko rin si Aling Narcisa. Para kahit maging close tayo kaagad, ay hindi magtataka ang mga naroon. Kasintahan ko? Ayoko nga. Baka kung pumayag ako samantalin mong pagkakataon. Lalo na kapag may mga taong nakakakita sa atin. Grabe ka namang mag-isip. Hindi naman ako ganun tao. Saka, gagawin lang naman natin yon para kahit anong oras, pwede akong pumunta sa inyo. Para hindi na magtaka ang mga tao. Huwag mong kalilimutan na kailangan ng inay mo ang bantay. Siya nga naman, Michelle. Alalahanin mo na ang aswang ay parang isang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan sasalakay. Kahit ayaw ni Michelle, napilitan siyang sumang-ayon naman sa naisip kong plano, kaya pagbalik namin sa kanilang baryo, mayroon na akong dala ng mga damit. Pati ang mga gamit ko sa panunugis ng aswang ay dinala ko na din. Nang dumating kami sa baryo ni na Michelle, maraming usisero ang kaagad na lumapit at nagtanong kung sino ako, lalo na ang mga kalapit naming bahay. Lalo na nga at nakita nilang nakaakbay ako kay Michelle nang dumating kami. Pamangkin ko si Ray. Nang malaman ko na magbabakasyon dito, sinalubong ko sa terminal ng bus sa bayan. Nagulat ako kasi nandun din sila Michelle. Noon ko lang nalaman na matagal na pala sila magkapenpal. Magkasinta na pala sila. Masyado ka talagang malihim, Michelle. Akala namin ay sadyang pihikan ka lang sa lalaki. Yun pala ay meron ka ng kasintahan. Kapag nagpakasal kayo ay kunin niyo akong ninong ha. Sagot ko ang isang baboy. Sige po. Tatandaan ko po yung pangako mo. Kayo ang unang ililista ko sa mga ninong namin. Oo nga po, Mang Rufino. Kaya ngayon pa lang, ay ninong na ang itatawag ko sa inyo. Pero matatagal pa siguro ang plano namin na yan. Kasi nga, ay ngayon pa nagkaroon ng problema sina Michelle. Ayaw nga eh. Nawawala ang kapatid niyang si Buboy dahil dinukot ng aswang. Hindi pa namin nakikita ang bangkay. Sana naman ay buhay pa siya. Sana ay hindi pa siya pinatay ng aswang na kumuha sa kanya. Ay, siya nga pala, Ray. Ano nga palang trabaho mo ha? Trabaho ko po? Isa po akong... Mananahi din po siya, kagaya ko. Kaya nga nagustuhan ko siya kasi pareho kaming mananahi. Natuwa ang mga taga roon nang malaman na mananahi din ako.
Makalipas ang mahabang oras, nag-aalis na rin ang mga tao kaya ipinagpatuloy na namin ni Michelle ang pag-aayos sa loob ng bahay na tutuluyan ko. Di nagtagal, dumating si Aling Narcisa. Naupo siya sa upuang naroon habang panay ang buntong hininga. Pinapanood lang niya ang ginagawa namin ni Michelle. Nang hindi na ako makatiis, naupo na rin ako sa upuang malapit sa kanya. Nakita ko na seryoso siyang tumingin sa akin. Kaya naman tiningnan ko rin siya ng seryoso. Mata sa mata, sabi nga. Meron po ba kayong problema? Naisip ko lang, kung magpapanggap kayong magkasintahan at isa kang mananahi, dapat ay mayroon ka ring makinang panahi dito. Opo. Parang gano'n na nga po. Kailangan kasi maniwala ang mga taong narito na magkasintahan kami. Kasi hindi natin alam kung taga rito lang sa Barillo ang aswang. Magandang naisip mo, Michelle. Kaya dalhin mo na dito ang makina mo. Para kapag may magpatahi sa akin, ay ikaw ang gagawa. Ibig mo bang sabihin ay dito na rin sa bahay mo mananahi si Michelle? Ganun nga po. Kasi wala naman akong alam sa pananahi, kaya kung merong magpapatahi sa akin, ay si Michelle pa rin ang gagawa niyon. Napansin ko kasi na malaki ang pagkakagusto mo kay Michelle. Baka kapag kayong dalawa na lang, ay kung ano na ang mangyayari. Abay, dalaga pang anak ko, ha? Nay, ang boses niyo lumalakas. Baka po may makarinig sa inyo. Abay, parang gusto mo rin naman itong ginagawa niyong pagkukunwari, ano? Dahil bagwapo din itong si Ray. Nay naman, alam kong limitasyon ko. Alam din yun ni Ray. Gagawin lang natin to para makipagtulungan tayo sa kanya. Tayong nangangailangan ng tulong kaya sumunod na lang tayo sa plano. Aba, kung wala kayong tiwala sa akin ayun pa lang tapusin na natin itong pagkukunwari natin. Alis na po ako. 7 na lang po kayo humingi ng tulong. Saka magkukunwari lang naman kaming magkasintahan kapag may nakakakita lang. Kapag tayo-tayo lang, ay hindi na po. Ayoko rin naman noon ang plano na to pero pipilitin kong gawin para sa inyo, Nay. Tsaka hindi naman ako matutulog dito. Oo nga naman po. Pwedeng ako na lang po makikitulog sa inyo sa gabi. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Abay, bakit ka makikitulog sa amin? May bahay ka naman. Tumigil ka nga sa kalokohang iniisip mo. Michelle naman, ang aswang madalas sumasalakay sa gabi. Kung naandito ako at sinalakay kayo, hindi ako makatulong kagad. Lalo na kung napahimbing ang tulog ko. Napatay na kayo ng aswang bago pa ako dumating. Ganun nga yun, Michelle. Pasensya ka na, Ray. Akala ko kasi kahit nandito na tayo sa loob ng bahay, ay patuloy pa rin ang drama ninyo. Kayo talaga, Aling Narcisa. Masyadong madumi ang isip nyo. Kung gusto nyo, ay tabihan nyo palagi sa pagtulog yan si Michelle. Kasi pag hindi nyo yan binantayan, tatabihan ko yan. May sinasabi ka ba, Ray? Parang may binubulong ka Ang sabi ko, tabihan at batayan ka lang niya sa pagtulog. Ganun yun. Matapos nga na malinis namin ni Michelle ang bahay ay binuhat ko na ang makinang panahi niya. Inilipat sa bahay ko. Nang gabing yun, kinuha ko sa aking bag ang 2 kong benditadong patalim. Isinukbit ko sa aking bewang sa gawing likuran. Tapos ay tinakpan ko ng suot kong damit at lumabas ako ng bahay. Naglakad-lakad ako sa kalsadang Baku-Bako. Gusto ko kasing makabisado ang pasikot-sikot sa baryo. Nagulat ako nang mayroong kumalabit sa aking bewang. Nang lingunin ko ay si Michelle. Sinundan pala niya ako. Saan ka pupunta? Maglalakad-lakad lang. Gusto kong ikutin ang lugar na ito. Ikaw, bakit nandito ka? Sasamahan kita sa pag-iikot dito. Baka maligaw ka kung saan pa kita hanapin. Talaga? Sasamahan mo ako? Abay, kung sasama ka lumapit ka dito sa akin. Kumapit ka sa braso ko, tapos aakbay naman ako sa'yo. Bakit naman natin gagawin yun? Bakit kailangan pa ng akbayan mo ko? Alam ng mga taga rito na magkasintahan tayo, hindi ba?
Kailangan natin ipakita sa kanila na sweet tayo. Kaya kumapit ka sa braso ko. Teka lang. Makaakbay ka naman agad eh. Gusto mo lang yata akong tsansingan eh. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Sasamantalahin mong pagkakataon? May mga tao tayo makakasalubong. Huwag ka nang magreklamo. Kumapit ka sa braso ko. Ikpitan mo. Huwag ka magkalala. Kung mari lang naman ito eh. Sumakay ka na lang sa gimmick ko. Malay mo, ayaw pala ng mga aswang sa mga taong masaya. Kung sasalakayin niya tayo, mandali na natin siyang makikita. Sige na nga. Kakapit na ako sa braso mo. Yan. Pero umayos ka ha. Kapag naglikot yung kamay mo, sisikuhin talaga kita. Parang ikaw ang nag-iisip ng na totoo itong ginagawa natin ah. Kung ano-anong sinasabi mo. Teka. Bakit parang nalalamig ang mga palad mo? Bakit nanginginig ka rin? Hindi ka naman nakukuryente. Loko-loko. Kasi, ngayon ko lang gagawin to eh. Ha? First time lang din na merong lalaki na umakbay sa akin. Hindi ako sanay kaya ganitong reaksyon ng katawan ko. Ganun ba? Relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Ang bango-bango mo naman. Umuwi civilian guard? Anong civilian guard? Baka safeguard. Parehas na din yun. Basta may guard. Doon na yun. Bahagya akong napalayo sa kanya ng kurutin niya ang tagiliran ko. Bahagyang natawa si Michelle sa sinabi ko. Kumapit siya sa braso ko kaya nang makasalubong namin ng ilan sa kanyang mga kababaryo ay natutuwa pa ang mga iyon na bumati sa amin. Di nagtagal ay nakarinig kami ng iyak ng isang babae. Nagmamadali naming hinanap yun at ang aming makita ay nalaman namin na dinukot ng malaking aso ang kanyang anak at dinala sa madilim na lugar. Kaya kaagad kong kinuha ang patalim sa aking likuran. Tulungan mo si Aling Remy. Sundan mo yung halimaw na tumagay sa kanyang anak. Sige, susundan ko ang aswang na tumagay sa bata. Puntan mo sina Kapitan Rolando. At humingi ka ng tulong sa kanya. Baka kasi may kasama pa ang aswang na yun. Dalihan mo! Sige, mag-iingat ka ha. Wow! Nag-aalala ka ba sa akin? Yung aswang ang intindihin mo, delikado yon. Oo, sige na. Lumakad na kayo. Isama mo na ang babaeng to. Nang makaalis na sina Michelle ay nagmamadali akong tumakbo patungo sa direksyon na sinabi ni Aling Remy. Maliwanag ang buwan ng gabing yon kaya kahit wala akong dalang flashlight ay malinaw kong nakikita ang daan. Nang makarating ako sa lugar na maraming puno ng saging, tumigil ako sa pagtakbo. Mayroon kasing dalawang direksyon. Hindi ko alam kung saan siya sumuot kaya pilit kong pinakinggan ang ingay sa paligid. Noong una, puro huni ng kulisap at panggabing ibon ang naririnig ko. Idagdag pa ang ingit ng mga sanga ng puno dahil sa malakas na hangin. Nang hahakbang na ako para sa napumunta sa kaliwang direksyon ay nakarinig ako ng pag-iyak ng bata sa kaliwang direksyon kaya yun ang aking sinundan hanggang sa maabutan ko nga ang aswang na may dala sa bata. Walang iyakang halimaw ka. Wala kang awa. Puro bata ang kinukuha mo at pinapatay. Ngayon, nasukol na kita. Hindi ka na makakawala pa. Humanda ka sa akin ngayon. Tatapusin ko ang kasamaan mo. Yeah! Doon po sa banda doon, narinig kong boses ni Ray. Tayo na mga kasama! Punta natin doon si Ray! Sige, tara! Sige natin! Nang sugurin ko nga ang aswang, binitiwan niya ang bata na daladala niya. Dinamba niya ako pero nailagan ko yun. Ilang beses niya akong tinangka na kalmutin at kagatin pero talim ng hawak kong patalim ang sumalubong sa kanya. Tinamaan ko ang kamay ng aswang. Tumagos sa palad niya ang patalim ko. Napaatras siya at nagulat nang maramdaman ang kirot ng kanyang sugat. Lalo siyang nagalit kaya muling sumugod. Nang muli siyang umigpaw sa ere, kagad akong lumuhod sabay saksak sa kanyang lalamunan at tiyan. Kaya nang bumagsak siya ay nawala na siya ng balanse. Nang makita niyang lumawit na ang bituka sa kanyang tiyan ay tumakbo sa palayo sa akin pero sinalubong siya ng sibat ng mga taong baryo.
Hindi ka na makakatakas, mahalimaw ka! Mamamatay ka! Akong tatapos sa'yo para maiganti kong kapatid kong si Buboy! Papatayin kita! Mag-iingat ka, Michelle! Buhay pang aswang! Kaya nga titiyakin kong kamatayan niya! Hindi bagay sa'yong madaling kamatayan! Dapat sa'yo tagtarin ang pinong-pino! Dahil mga batang binibiktima mo! Michelle, tama na! Tama na! Patay na ang aswang. Tinadtad mo na ng saksak ang katawan niya. Iginanti ko lang ang kapatid ko! Walang puso ang aswang na yan! Kaya dapat lang yan sa kanya! Tahan na. Naintindihan kong nararamdaman mo. Pero, huwag mo na yung gagawin sa susunod ha. Delikado ang ginawa mo eh. Paano kung hindi mo siya napuruan? Baka napahama ka ba? Mananagot ako sa inay mo kasi kasama kita. Pasensya ka na. Nadala lang ako sa bugso ng damdamin ko. Naawa kasi ako sa bata. Kung hindi mo inabutan ng aswang tsak na mapaparis din siya kinabuboy, na hindi na nakita ng nanay niya. Kala ko mataray ka lang. Matapang ka rin pala. Para kang si Gabriela sila kapag nagagalit. Talagang hindi ka bubuhay ng kaaway. Kaya wag kang gagawa ng kalokohan sa akin. Alam mo nang mangyayari sa'yo. Alam ko na ngayon kung bakit sa edad mong yan dalaga ka pa rin hanggang ngayon. Nako, yung bata pala. Noon ko lang napansin ang batang umiiyak sa di kalayuan. Nang lapitan ko yon, kaagad na yumakap sa akin ng mahigpit. Paulit-ulit na sinabi sa akin ng batang umiiyak ang salitang, "Salamat po." Kaya naman nakaramdam ako ng kasiyahan dahil kahit musmus pa lang siyang bata, marunong na siyang tumanaw ng utang na loob. Kaya binuhat ko siya at bumalik ako kay Michelle. Naroon na ang ina niyang si Aling Remy. Nang iabot ko sa kanya ang bata ay kaagad niyang kinuha at niyakap habang umiiyak. Nang lingunin ko naman ang aswang, naging abo na yun dahil sa benditado ang aking mga patalim na unang tumama sa kanya. Patay na ang aswang! Makakatulog na tayo ng panatag! Hindi pa, Kapitan Rolando. Dahil dalawang nakita naming aswang na kumuha kay Nabuboy. Kung ganon, ay meron pang natitirang isa. Tsak na magwawala yun sa galit kapag nalaman niya na patay na ang kalahi niya. Kung ganoon, ay kailangan nating magbantay simula ngayon. Magronda tayo sa baryo para hindi na makasalisi ang aswang ngayon. Tama ka, Kapitan. Sa ganung paraan, ay mababantayan natin ang ating mga kababaryo. Ray, kailangan na pala nating umuwi. Nag-iisa lang sa bahay si Inay. Naalala ko nasaktan niya dati yung aswang. Baka masalisihan tayo. Nang marinig ko ang sinabi ni Michelle, kaagad ko siyang hinawakan sa kamay. Nagmamadali kaming umalis doon matapos na makapagpaalam kina Kapitan Rolando. Kaagad kaming umuwi ng bahay. Nang makarating kami sa bahay ni na Michelle ay naghahain na ng pagkain si Aling Narcisa para sa hapunan. Nang makita niya kami, kaagad siyang natigilan. Napatingin siya sa amin ni Michelle. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang palipat-lipat ang tingin sa amin. Pasensya na po kung puro kami dugo. Napalaban po kasi kami sa aswang eh. Oo nga, Nay. Pero nailigtas naman namin yung bata. Malaking tulong ang nagawa ni Ray. Isa na sa mga aswang na dumukot kay Buboy yung nasingil natin. Wala ka bang sugat, Michelle, anak? Wala po, Nay. Huwag kayong mag-alala. Sandali lang po. Maliligo lang ako. Salamat sa tulong mo, Ray. Salamat din at hindi mo pinabayaan si Michelle. Ayos lang po yun, Aling Narcisa. Yun naman ang dahilan kaya ako nandito eh. Tutugisin ko at papatayin ang mga salot na yon. Sige na, maglinis ka na rin ng katawan. Nakahanda na ang hapunan, dito ka na rin kumain. Sige po, salamat. Pumunta na ako sa likod ng bahay ni na Michelle kasi naroon ang banyo at ang poso. Tahimik na sa loob ng banyo kaya akala ko wala na roon si Michelle kaya bahagya kong itinulak ang pintuan. Kaagad na bumungad sa akin ang nakasabit na gasera na siyang nagbibigay ng malamlam na liwanag sa loob ng banyo. Kasunod nyo ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong naroon pa pala si Michelle at binabalot ng tuwalya ang hubad niyang katawan.
Nagulat din siya nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Kaagad ko rin naman yung isinara at naghintay sa labas. Pero nang lumabas si Michelle, galit na siya. Ray, nang boboso ka ba? Alam mo namang nandito pa ako, papasok ka na? May masama kang balak sa akin, oh. Naku, hindi Tahimik na kasi sa loob ng banyo, kaya akala ko wala ka dyan, kaya pumasok ako. Nakita mo ng katawan ko, di ba? Isusumbong kita kay nanay. Manyakis ka pala. Naku, huwag mong gagawin yan ha. Magagalit sa akin ang inay mo. Tsaka wala naman akong nakita eh. Nakatalikod ka kasi. Buisit ka? Eh di nakita mo nga ako nakaubad. Eh kung gusto mo ay gumanti ka na lang. Pasukin mo din ako dito pag nakahubad na ako. Gago! Hindi porket kailangan namin ng tulong mo, magagawa mo ng gusto mo. Tandaan mo, lahat ng ginagawa natin palabas lang ha. Kaya wag kang umarte na totoo yun. Alam ko naman yun eh. Pasensya na. Kala ko talaga walang tao eh. Hindi ko naman sinasadya eh. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Heto na nga ebidensya, di ba? Subukan mo lang na gumawa ng kalokohan, sisigaw ako. Ganyan pala kasama ang pagkakakilala mo sa akin. Sana ay tumagal pa ang pagsasama natin. Para malaman mo na hindi ako masamang tao, kagaya ng iniisip mo. Sige, alis na ako. Doon na lang ako maglilinis ng katawan sa bahay ko. Pakisabi sa inay mo na umuwi na ako. Tumalikod na ako. Nagtuloy na ako sa aking bahay. Doon na lang ako naligo at naglinis ng aking katawan. Napailing na lang ako nang maisip ko ang reaksyon ni Michelle. Nagalit siya dahil iniisip niyang nagsasamantala ako. Hindi siya naniwala sa paliwanag ko. Napabuntong hininga na lang ako at matapos akong maligo, nagpalit na ako ng damit tapos ay nahiga sa mahabang upuan na nasa salas. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng katok sa pintuan kaya marahan akong tumayo. Si Aling Narcisa pala yun, may dalang pagkain. Kayo po pala. Tuloy po kayo. Dito na lang ako, Ray. Ako na ang nagdala ng pagkain mo. Ayaw kasing dalhin ni Michelle. May nangyari ba? Opo. Kala ko kasi walang tao sa banyo nyo. Kaya tinula ko yung pintuan para sana maglinis din ako ng katawan ko. Naroon pala si Michelle at nagbabalot ng tuwalya. Akala niya nambubuso ako sa kanya. Hindi siya nakinig sa paliwanag ko. Nako! Pasensya ka na sa kanya ha. Alam mo, minsan ay ganyan talaga kaming mga babae. Sala sa lamig, sala sa init. Nagulat lang siguro siya, lalo na kung mayroon kang nakita. Wala naman po kasi nakatalikod naman siya. At isinara ko naman kaagad ang pintuan nang makita kong naroon siya. Kaya pala, nagdabog siya nang pumunta sa kusina. Hinanap kita sa kanya. Sinabi na, umuwi ka na daw. Ganun pala ang nangyari. Oo nga po, ang taray. At ang tapang pala ng anak niyo. Mahirap maging asawa ang kagaya ni Michelle. Mabait naman ang anak ko, Ray. Pero yun nga lang, pagdating sa lalaki, ay masungit siya. Kaya hanggang ngayon ay dalaga pa rin. O siya, heto na ang pagkain mo. Kumain ka na at uuwi na ako. Salamat po. At pakisabi na lang kay Michelle. Pasensya na sa nangyari. Nang makalis na si Aling Narcisa, isinara ko na ang pintuan ng bahay tapos ay kinain ko na ang pagkaing dinala niya. Sinigang na tilapia yon. Tapos ay kinuha ko sa bag ang mahaba at benditadong itak. Nang alisin ko yon sa bahay na ay nakita kong medyo kinakalawang na yon. Ilang buwan na rin kasi mula nang huli ko yung ginamit nung dumayo ako sa ibang baryo para tulungan din ng mga tao roon sa aswang na nanliligalig sa kanila. Kumuha ko ng basahan at nilagyan ko yun ng langis na may nakababad na dahon ng suha at asin. Nang ipahid ko yun sa talim ng itak ay muli iyong kumislap. Kaya nang ibalik ko na yun sa bahay na ay sinabit ko na yun sa pintuan para kahit anong oras ako lumabas, makukuha ko yun. Saka ako natulog.
Nang sumunod na araw, pumunta sa bahay ko si Michelle. Kailangan kong tapusin ang mga tinatahi ko. Sige, manahi ka na. Saan ka pupunta? Lalabas muna. Baka hindi ka kasi makapanahi kung nandito ako. Baka naiilang ka. Dito ka lang. Sinabi ko sa kanila na mananahi ka rin. Kaya panindigan mo yon. Tulungan mo ako magtabas ng mga tela. Sige, pero sasabit ko lang muna sa labas itong karatula na merong mananahi dito. Tumatanggap tayo ng made to order. Sige. Tapos pumasok ka na dito ha. Tulungan mo ako. Ikaw naman kasi ang dami-daming trabaho na pwedeng sabihing mananahi pa. Kaya magpapanggap na akong mananahi. Eh nasabi ko na yun eh. Kaya wag ka na magreklamo. Alalahanin mo ha. May atraso ka pa sa akin. Naglagay nga ako ng karatula sa labas ng bakod. Nang maisabit ko na yon ay natigilan ako nang mapatingin ako sa kalsada. Mayroon pang mga tao roon na nakikiusyoso at nakikinig lang sa aming usapan. Pero kapansin-pansin ng isang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. May dala siyang bayong na puno ng laman ng mga prutas. Ibinaba niya iyon at habang nagpapahinga ay nakatingin sa amin. Nakasuot siya ng damit na luma na kulay itim. Pero dahil kupas na iyon ay parang na siyang kulay abuhin na. Parang bigla akong kinutuban ng hindi maganda kaya marahan akong lumapit kay Michelle habang ang aking mga mata ay nakatingin sa matandang nasa kalsada. Bahagya akong siniko si Michelle. Bakit ka ba naniniko? Kilala mo naman siguro ang lahat ng tao dito sa baryo niyo. Hindi ba? Oo naman. Bakit ba? Yung matandang lalaki na yun na may dalang bayong. Kilala mo ba yun? Ay, hindi siya taga rito. Hindi ko siya kilala, Ray. Baka napadaan lang siya at napagod sa pagbubuhat ng dala niyang mga prutas. Ang laki ng bayong niyang dala-dala. Bakit may problema ba sa kanya? Wala naman. Kakaiba kasi ang mga tingin niya eh. Sandali nga at lalapitan ko. Habang palapit ako sa matanda ay nakita kong nagpunas siya ng pawis sa mukha. Tapos ay napangiti siya nang makitang papalapit ako sa kanya. Dahil doon ay nawala ang aking masamang iniisip. Nang malapit na ako sa kanya ay napaubo siya kaya tinakpan niya ng damit ng kanyang bibig. Tapos ay isinuot niya ang salamin sa kanyang maya. Tatang, napansin ko na kanina pa kayo nakatingin sa akin. Meron po ba akong maitutulong sa iyo? Nakita ko kasi yung isinabit mong karatula. Sino ba ang mananahi? Ikaw ba? Kami po ng nobya ko. Meron po ba kayong ipatatahi? Nananahi ka ba ng damit pang kasal? Opo. Kaya po namin gumawa ng ganon. Para kanino po ba? Kung isa ka mananahi, baka dumating ang oras na dayuhin ka dito ng mga asubang na magpapakasal sa buwang to. Kasalan ng mga aswang, tatang? Oo, kapag ganitong buwan ng Abril at sasapit ang mahal na araw, ay may mga aswang na nagpapakasal. Yun ang dahilan kaya mayroong mga batang nawawala na dinudukot ng mga aswang para gawin handa nila. Totoo ba ang sinasabi niyo, tatang? Kaya nawawala ang mga bata. Ayun ang ihahanda nila sa kanilang kasal? Totoo yun. Isa sa mga batang dinukot nila ang apo ko. Kaya hanggang ngayon ay patuloy ko pa siyang hinahanap. Maniwala ka sa akin dahil nalaman ko yun nang dukutin nila ang apo ko. Kaya simula ngayon, ng lahat na magpapatahi sa inyo ay bantayan niyo na baka isa sa kanila ang aswang. Tatang, paano kung hindi naman magpatay ang aswang? Paano kung bumili na lang sila ng damit? O kaya naman, ay isuot ang lumang damit nila na maganda pa naman? Sa tradisyon ng mga aswang, lahat ng magpapakasal, kailangan ay ipapatahi ang mga damit para daw maging swerte at matibay ang pagsasama nila. Kaya natitiyak kung maghahanap sila ng mananahi. Sige po, tatang. Salamat sa impormasyong sinabi nyo.
Sana ay mahanap nyo at mailigtas ang inyong apo. Nang makaalis na ang matandang lalaki, kaagad akong pumasok sa loob ng bahay. Marahan akong naupo. Di nagtagal ay tumayo ako sa harapan ng bintana. Noon ako biglang tinampal sa balikat ni Michelle. Paano pala ay nahaharangan ko ang liwanag kaya lumipat ako sa pintuan. Doon ako tumayo at tumingin sa labas. Hindi na nakatiis si Michelle. Mukhang naiirita na siya sa ginagawa ko kaya bigla niya akong itinulak palabas ng pintuan. Nagulat ako at nakaramdam ng pagkainis sa kanya. Nang-iinis ka ba? Umalis ka nga sa bintana tapos lilipat ka sa pintuan. Alam mo may ginagawa ko eh. Sumumpong na naman ang pagiging mataray mo. Nag-iisip ako ng gagawing plano para mailigtas ang kapatid mo tapos ganyan ang gagawin mo sa akin? Tandaan mo, kayo ang nangangailangan ng tulong. Kaya huwag mo akong ituring na kaaway. Hindi na ako umaasa na buhay ang kapatid ko. Si inay na lang ang mahalaga sa akin. Kaya kahit hindi ko gusto mga plano mo, pumayag ako. Dahil lang yun kay inay. Kung totoo ang sinabi ng matandang yon, hanggang sa mga oras na ito ay buhay pa ang kapatid mo. Dahil gagawin silang panghanda sa kasalan ng mga aswang. Totoo bang sinabi mo, Ray? Base lang yon sa sinabi ng matandang kausap ko kanina. Dahil ang apo din daw niya ay nadukot ng mga aswang. Marunong ka bang manahin ng damit pangkasal? Oo naman. Kahit anong klaseng damit ay kaya kong tahiin. O wala na bang ibang mananahi sa baring ito? Ikaw lang ba? Ako nga lang ang mananahi dito. Kaya nga pati ang mga taga-ibang baryo dito nagpupunta sa akin para magpatahi. Kung ganon, baka magpatahi ng damit pangkasal ang mga aswang. Kapag nagkataon, ay masusundan natin sila at maililigtas natin ang kapatid mo. Sana nga buhay pa si Buboy at makabalik sa amin ni inay. Sana nga ay matapos na ito sa lalong madaling panahon para makabalik na din ako sa amin. Isa nga pala. Nagpaliwanag na ako sa inay mo sa nangyari kagabi. Oo nga, sinabi nga niya. Napaniwala mo naman siya sa mga alibay mo. Pero ako, hindi mo ako maluloko. Bastang alam ko, binusuhan mo ko. At ayaw na ayaw ko sa taong ganon. Mapagsamantala. Alam mo, ayaw na ayaw ko rin sa isang tao yung masyadong mayabang. Hindi naman porkit nagpakita ko ng interes sa'yo, ay totoo na yun. Hindi ako mag-aasawa ng babaeng masungit at marahas na kagaya mo. Hindi ka naman kagandang, kaya huwag kang suplada. Kaya para tumanda kang dalagi. Para kang dragon. Parang nainsulto si Michelle sa sinabi ko kaya sa inis niya ay sinampal niya ako. Hindi ko nagawang mailagan yun dahil mabilis ang naging kilos niya tapos ay galit siyang umalis. Nahimas ko na lang ang namamanhid kong pisngi habang pinagmamasdan ko ang kanyang paglalakad palayo sa aking bahay. Nang makarating na siya sa harapan ng kanilang pintuan, muli niya akong tinanaw. Inis na itinaas ang kanyang kamao at iniamba sa akin, sakalang tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya bumalik para manahi hanggang sa muling kumagat ang dilim. Nang may kumatok sa pintuan, kaagad kong binuksan sa pag-akalang si Michelle yun. Hindi pala. Magandang gabi sa'yo, Ray. Magandang gabi naman, Kapitan. Tuloy po kayo. Dito na lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na itinuloy ko na ang usapan natin kanina. Meron na tayong makakasama sa pagroronda. Ay, sige po. Mabuti naman kung gano'n. Sige po, sasama ako. Kukuha na ako ng jacket. Ay, sige. Sumunod ka na lang doon sa harapan ng bahay ko. Doon ang usapan na magkikita-kita ang lahat. Sige po, susunod na po ako. Nang makalis si Kapitan Rolando, nagsuot na ako ng jacket. Kinuha ko ang 2 patalim ko at isinukbit sa aking bewang sa gawing likuran ng pantalon ko. Tapos ay nagsuot na din ako ng sombrero. Bago ako lumabas ng bahay, kinuha ko sa pintuan ng nakasabit na itak. Isinara ko ang pintuan nang makalabas na ako. Tapos ay nagpunta ako sa harapan ng bahay ni Kapitan Ricardo. Nandoon na rin si Michelle pero parang hindi ko siya nakita.
Hindi ko siya pinansin kaya kaagad akong siniko ni Kapitan Ricardo. Oh, bakit hindi mo nilapitan si Michelle? Pinitaan ko naman po siya, Kapitan. Ayos na po yun. Hoy, mukhang may sigalot kayo ha. Mayroon bang nangyari? Ang taray po pala ng babae yan. Nakakawalang gana. Kaya pala walang nanliligaw eh. Mataray na eh. Matapang pa. Alam mo, para kang tanga. Nakita mo na ako, hindi ka man lang lumapit. Hinintay mo pa talaga na akong lumapit sa'yo? Abay, ayoko nang muling mapaya. Baka kapag lapitan naman kita, ay suplahin mo naman ako. O kaya ay bigla mo naman akong sampalin o talikuran. Pagtawanan pa ako ng mga tao dito. Baliw ka talaga. Plano mo ito tapos ikaw palang hindi susunod? Pwede na rin siguro nating tapusin ang pagkukunwari natin. Na magkatipan tayo, total. Alam din naman ng mga taga rito na pamangkin ako ni Kapitan Rolando. Pero yung pagiging mananahi ko, tuloy yun. Sige, ikaw ang bahala. Yun ang gawin natin. Matapos ang maikli naming pag-uusap ay lumakad na kami para magsimulang magronda sa paligid ng baryo. Habang naglalakad kami, napapansin ko na kapag napapagawi kami sa madilim na lugar ay dumidikit sa akin si Michelle. Minsan ay nararamdaman ko na humahawak siya sa laylayan ng jacket ko. Pinabayaan ko lang siya lalo na nga at kasama namin ang mga kababaryo niya para hindi magtanong ng mga yon. Baka kasi masira pa ang mga plano namin. Nagpatuloy kami sa pagroronda. Wala namang kaming nakitang kakaiba sa paligid. Kaya nang makabalik kami sa harapan ng bahay na Kapitan Rolando, Uuwi na ako, Kapitan Rolando. Walang kasamang aking inay dun eh. Nandun sina Mang Rupino at nagbabantay sa bahay niyo. Bago pa lang tayo umalis kanina, ay nakiusap na ako sa kanila. Kaya wala kang dapat alalahanin. Salamat naman kung ganon. Kahit galit ka sa akin, hindi mo dinadamay ang nanay ko. Hindi naman ako galit sa iyo eh. Dahil masyadong advance niyang utak mo. Kung gusto mo nang umuwi, ipahatin na lang kita. Sige. Napagod na nga din ako sa pagroronda natin eh. Uuwi na ako. Kapitan, uwi na daw si Michelle. Baka pwedeng ipahatid niyo na siya hanggang sa kanila. Bakit hindi na lang kaya ikaw ang magatid hari? Nag-usap na po kami, Kapitan Rolando. Magpapaiwan na lang muna siya dito para meron kayong makatulong sa pagbabantay. Ganun ba? Sige, ipapatid na kita. dalawang lalaking kasama nga namin ang sumama kay Michelle nang umuwi siya. Naiwan naman kami ni Kapitan Rolando sa harapan ng bahay nila. Pero hindi pa masyadong nakakalayo si Michelle ay narinig ko na ang malakas niyang sigaw kaya nagmamadali kaming sumunod sa kanila. Pero pagdating namin doon ay nakita namin ang isang malaking kalabaw na hawak-hawak ng lalaking kasama ni Michelle. Ano nangyari, Michelle? Nasaan ang aswang? Wala pong aswang. Bakit ka sumigaw at humihingi ng tulong? Eto po kasing kalabaw. Nakawala sa kanyang talian tapos naglakad at sumalubong sa amin. Kaya ako nagulat at napasigaw. Ay nako, ang bilis pa naman ang takbo ko papunta rito. Di naman pala aswang ang aabutan ko. Di sorry naman. Malay ko bang normal lang na kalabaw yan? Nagulat ako kaya pasensya na. Kapitan, uwi na din ako. Sasabayan ko na itong si Michelle para ihatid sa kanila. Para makapagpahinga na rin sina Mang Rupino. Sige. Mabuti ba nga para makapagpahinga na tayong lahat? Ako na nga ang naghatid kay Michelle sa kanilang bahay. Nang makarating kami roon at makapasok na siya sa kanilang bahay, umalis na kami ni Mang Rufino. 3:00 na kasi ng madaling araw kaya pagod at antok na rin kaming lahat. Pumasok na ako sa aking bahay at nahiga sa papag na naroon matapos isabit sa pintuan ng aking itak. Napapaidlip na ako nang bigla akong mapabalikwas. Paano ay narinig ko na naman ang sumisigaw ng malakas si Michelle. Dilat na ang aking mga mata pero hindi ako tumatayo sa higaan.
Ano na naman kaya ang drama ng babae niyo? Baka gusto lang akong visit eh. Bahala ka sa buhay mo. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami, Ray! Sa lolo! Teka, si Aling Narcisa yun ah. Hindi na ito kalokohan. Kailangan na nga nila ng tulong ko. Mabilis nga akong lumabas sa bahay at dahil kapitbahay ko nga lang sila ay kaagad akong nakarating sa kanilang bahay. Nakita ko na wasak na ang pintuan ng bahay at narinig ko nagkakagulo na sila sa loob ng bahay kaya nagmamadali akong pumasok sa loob. Nakita ko na kinakalaban na nga ni Michelle ang aswang gamit ang itak pero nabitiwan niya ang itak nang tabigin siya ng aswang. Bumagsak siya sa ibabaw ng papag kung saan naroon din si Aling Narcisa na umiiyak na sa takot. Mag-iingat ka sa halimaw na yan, Ray! Siya ang nataga ko dati sa ulo! Kaya para kayo binabalikan na Aling Narcisa. Pero titiyakin ko sa inyo na ito na ang huling pagkakataong pupunta dito ang aswang na ito. Ang itnalimaw, tatapusin na kita! Tapusin mo ang walang hiya na yan, Ray! Muntik na akong patayin yan! Nang sumugod ang halimaw, isinaboy ko sa kanyang mukha ang hawak kong asin mula sa aking bulsa. Tumama yun sa kanyang mga mata at pati na sa nakabukas niyang bibig ay mayroong mga asin na pumasok kaya nang malasahan niya ang asin ay para siyang napasok. Nahilam din ang kanyang mga mata kaya kinusot niya ng kanyang mga kamay. Iyon naman ang pagkakataong sinamantala ko. Tinaga ko siya pero sinalag niya ang kanyang kamay kaya doon tumama ang talim ng aking itak. Naputol ang isang kamay ng aswang. Nang muli ko siyang tinaga ay ang isang kamay naman ang naputol. Ngayon wala ka ng mga kamay. Wala ka ng silbi. Tatapusin na kita. Yeah! Tapusin mo na ang walang iyang-iyan, Ray! Huwag mo na patakasin pa! Talagang hindi na po ito makakatakas. Tatapusin ko na ito. Yeah! Natapos din ang kasama niya. Isa pala yung matandang babae. Pero hindi siya taga rito sa atin. Maaring taga-ibang baryo yan. Dumadayo lang dito para mambiktima. Dapat pala hindi mo muna siya tinuluyan, Ray. Isa yan sa mga aswang na dumukot at tumangay kay Buboy. Dapat pinaamin mo muna siya. Hindi marunong umamin sa kasalanan ng mga aswang, Michelle. Kahit putul-putulin mo pa ang kanilang katawan. Likas na sa kanila ang bagay na yon. Pero paano natin makikita si Buboy kung lahat ng mga aswang ay papatayin mo? Kagaya ng sinabi ko, wala rin saysay kung bubuhayin siya. Kasi hindi rin siya aamin. Baka makatakas pa yan at muli kayong balikan. Ito ang palagi mong tatandaan. Kapag kaharap mo ang mga aswang, dapat maging malupit ka sa kanila. Dahil dalawa lang ang pwedeng mangyari. Patayin mo sila o papatayin ka nila. Tama si Ray. Kailangang mamatay ang mga halimaw na iyan bago pa makapaminsala ng mas maraming tao. Nang tuluyan ng malagutan ng hininga ang aswang ay binuhat ko na iyon sa labas ng bahay ni na Michelle. Noon naman nagsidatingan ng mga taong baryo, kaya nang ibaba ko na sa lapag ang bangkay ng babaeng aswang ay unti-unti na iyong naging abo. Nang tuluyan na iyong naging abo ay naramdaman namin ang malakas na hihip ng hangin. Nang mawala na ang malakas na hangin, wala na rin ang abo ng aswang. Iisa lang ang ibig sabihin ng nangyaring ito. Meron pang mga aswang na kalahi ng napatay natin. Sila ang kumuha sa kanyang abo. Tama ka, Ray. Dahil maghiwa-hiwalay tayo kanina, ay mayroon na namang bahay ng kababaryo natin ang pinasok ng aswang at kinuha ang kanilang anak. Kung ganon, ay talagang mga bata ang kinukuha nila para ipanghanda sa ikakasal na aswang. Kailangang malaman natin kung sino ang ikakasal ng mga aswang at kung saang lugar iyon. Yun nga ang sinabi ng matanda kay Ray. Kaya dumudukot ang mga aswang ng mga bata para ipanghanda sa nalalapit na pagpapakasal kasabay ng mahal na araw. Pero hindi naman alam ng matanda na yun kung sino ang ikakasal.
at kung saang lugar magaganap ang kasalan. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap namin nang makarinig kami ng mga tilaok ng manok. Sinyales na papaumaga na at papasikat na ang araw. Kaya naman niyaya ko na lang sina Michelle at Aling Narcisa sa aking bahay dahil wasak na ang pintuan ng kanilang bahay. Pumayag naman sila sa takot na baka mayroon pang aswang na dumating at saktan sila. Nang makapasok kami sa aking bahay, sila ng mag-ina ang nahiga sa papag. Sa mahabang upuan na malapit sa pintuan naman ako nahiga at dahil pagod at puyat ay madali akong nakatulog. Pero yakap ko ang aking itak. Mahabang oras ang lumipas, nagising ako nang mayroong liwanag na pumasok sa bintana. Nang idilat ko ang aking mga mata ay napansin ko na wala na si Michelle, kaya kaagad akong sumilip sa bintana. Ginagawa yung pintuan ng bahay namin. Maaga siyang gumising. Ganun po ah. Sige po, tutulungan ko na lang siya sa paggawa ng pintuan. Tulungan na kita. Ako na ang gagawa niyan. Wag na, kaya ko na to. Magpahinga ka na lang. Alam kong pagod at puyat ka. Akin ang martilyo para maayos mabuti ang nasirang pintuan ng bahay niyo. Gawain panlalaki yan, kaya ipaubaya mo na sa akin. Sige. Hetong martilyo. Nang iabot sa akin ni Michelle ang martilyo, sinimulan kong gawin ang nawasak nilang pintuan. Nakita ko na butas na ang plywood na naroon kaya naisip ko na kunin ang plywood na nasa gilid ng bahay ko. Pagkatapos ay humiram ako ng lagari para kay Michelle. Habang ginagawa ko ang pintuan ay umupo sa upuang naroon si Michelle, nakatingin sa akin. Napansin ko na parang hindi sa kumukurap kaya saglit kong binitiwan ang lagari. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Wala lang. Wala lang. Pero yung tingin mo, para na akong matutunaw eh. Panay pa ang buntong hininga mo. Ray, salamat ah. Kasi kahit na inaaway-away kita, nandito ka pa rin. Tumutulong sa amin. Huwag mong intindihin yun. Ang mahalaga ay matapos ng problema natin. Kung papala rin ay maililigtas pa natin si Buboy. Kaya nakaisip na kami ni Kapitan Rolando ng paraan. May mga kasama na tayong kumilos para hanapin ang mga bata. Salamat pa rin. Sabihin mo lang kung paano ako makakabayad ng utang na loob at gagawin ko yun. Hindi ako naniningil. Meron akong pansariling dahilan. Kaya ako ginagawa ito. Umaasa ako na isang araw ay mapapatay ko rin ang aswang na pumatay sa aking kasintahan na may 2 taon na ang nakakaraan. Biktima rin pala ng aswang ang nobya mo. Oo. Kaya kung saan-saan ako nakarating. Kung saan may aswang na naghahasik ng lagim, naandun ako para tugisin sila. Hindi ko alam kung sa mga nagdaang araw ay napatay ko na ang aswang ngayon. Pero sumusumpa ako sa bangkay ng nobya ko na habang meron akong buhay at lakas, manunugis ako ng aswang. Ganun ba? Sorry ha. Naalala mo ulit ang nobya mo dahil sa akin. Okay lang yun. Kaya wala kang dapat alalahanin sakali mang matapos ng problemang ito. Maging maayos lang pakikitungo natin sa isa't isa. Ay ayos na yun sa akin. Lalo na nga, tiyak na magkakasama tayo sa paghahanap ng kapatid mo. Napangiti na si Michelle sa sinabi ko. Matapos kong ikabit na muli ang pintuan at maibalik yun sa ayos, bumalik na ako sa aking bahay. Sumunod naman sa akin si Michelle para sunduin ang inay niya para doon na sa kanilang bahay ipagpatuloy ang pamamahinga. 1 oras lang ang nakalipas, muling bumalik sa bahay ko si Michelle. May dala siyang pagkain. Bagong luto lang yon at gusto niyang sabay kaming kumain. Kaya hindi na ako tumanggi. Habang kumakain kami ay nakarinig kami ng boses ng isang lalaki kaya nang lumabas ako ng pintuan ay isang lalaki na mukhang may kaya nga sa buhay ang aking nakita. Kasama ang isang magandang babae.
Magpapagawa daw sila ng damit pangkasal kaya kaagad kong tinawag si Michelle. Siya ang nagsukat sa magkatipan at ako naman ang tagalista. Makakaya mo bang matapos kaagad ang mga damit na yan? Simple lang naman ang ipinagagawa nila. Kaya madali lang yung matapos. Teka, hindi ba nabanggit ng matanda sa'yo na magpapagawa ng damit ang mga ikakasal na aswang? Hindi sila aswang. Kasi dapat maiilang sila lalo na kapag nakakita sila ng mga bintitadong gamit. Kagaya ng itak. Sigurado ka ba? Oo, siguradong. May bawang din kasi dito sa bulsa ko. Kung aswang ang mga yon, maamoy nila ito. Ray, meron na namang dumating. Ayun babae naman. Eh, ikaw nang kumausap. Babae yan eh. Labasin mo na. Sumang-ayon naman si Michelle. Lumabas siya ng bahay habang nakalagay sa kanyang balikat ang medida at nakalagay naman sa kanyang tenga ang ballpen. Nilapitan niya ang babae. Nang makita ko na may lalaking papalapit na nakasuot ng Ray-Ban at disenteng damit ay kaagad din akong lumapit kay Michelle. Tumayo ako sa likuran niya. Nagulat ako nang marinig ko na tinawag ng lalaki ang pangalan ni Michelle. Nakita ko rin ang masayang reaksyon sa mukha ni Michelle. Kakilala pala niya ang lalaki. Pansin ko rin ang biglang pamumutla ng pisngi ni Michelle at parang bahagya siyang nataranta. Jessie? Ikaw ba yan? Long time no see Ganda ng forma natin ngayon lalo kang pumogi. Oo, ako nga ito, Michelle. Ikaw din, lalo kang gumanda ngayon Talaga ba? Bakit bigla kang nawala pagkatapos nating makagraduate ng high school? Lumipat kasi kami ng tirahan. Nang namatay kasi ang mother ko, ay nakapag-asawa ulit ang father ko kaya doon na kami naman lagi sa bayan ng stepmother ko. Pero bakit nandito ka ulit ngayon? Ibig bang sabihin, dito ka na ulit titira? Hindi ko alam Kapag siguro maganda ang magiging buhay ko dito, ay dito na lang ulit ako titira. Pero kapag hindi, pagkatapos ng kasal nitong pinsan ko, ay aalis na rin ako dito. Ikakasal ng pinsan mo? Oo, kaya nga kami nandito. Ay para maghanap ng mananahi ng damit pangkasal. May nakapagsabi kasi sa amin na dito raw may mananahi. Sino bang mananahi dito? Kaming dalawa ni Ray. Oh, kumusta pare? Sino bang gagawa ng damit na pangkasal? Itong pinsan ko. Siya ang ikakasal sa Petsa 13. Araw yun ng Biyernes. Biyernes 13? Hindi ba masama daw ang sabi ng mga matatanda? Malas daw ang araw at petsa na yon kapag nagkatapat Naku pre, lumang kasabihan lang yan ng mga matatanda. Tsaka, wala na kami magagawa Yun ang petsyang napag-usapan. Kung sakali ba ay makakaya yung tapusin ang pangkasal? Dalawa naman kaming mananahi. Petsa 3 pa lang naman ngayon, kaya makakaya pa naming matapos yun. Nasaan bang groom? Para masukatan na rin namin para sabay ng matahi ang mga damit nila. May nilakad pa Pero kasukat ko lang naman ang magiging asawa ng pinsan ko. Kaya pwedeng ako na lang ang sukatan nyo. O sige, tayo na sa loob pare. Para masukatan kayong dalawa. Sumang-ayon naman sina Jessie at ang kasama niyang magandang babae. Pagdating sa loob ng bahay, sinukatan na sila ni Michelle. Napansin ko na habang sinusukatan ni Michelle, si Jessie ay panay ang tingin ni Jessie sa paligid tapos ay titingin siya ng matagal kay Michelle. Ngumiti ng matamis kaya naman si Michelle ay mapapangiti rin. Lalo na nang si Jessie na ang sinusubukan niya. Kumikislap ang mga mata ni Michelle. Siya nga pala. Kamusta na ang love life mo? May asawa ka na ba? Wala pa, Jessie. Boyfriend, meron ba? Wala pa din. Pareho pala tayo. Kung ganun, ano mo itong si Ray? Kaibigan ko siya. Kasama kong nananahi dito. Doon sa kabilang bahay ko. Tingnan mo nga naman ang panahon. Ilang taon din tayong hindi nagkita. Nung walis ako, wala ba nang ligaw sa'yo? Meron, kaya lang hindi ko gusto Marami kasi akong hinahanap sa lalaki na hindi ko nakikita sa kanila.
Kaya nga hindi ko itinuloy yung panliligaw ko sa'yo eh. Natatakot akong mabasted. Bakit hindi mo kasi ginawa para nalaman mo? Hindi mo pa nga sinubukan, sumuko ka na kaagad. Tapos bigla ka na lang nawala. Eh yun pala, lumipat na kayo ng bahay. Eh siguro hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Kung papayag ka, susubukan ko sa pagkakataong ito. Kung magkakasundo tayo, edi hindi na ako muling aalis. Kagaya nga ng sinabi ko, kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kasunod yun ay nagtawanan silang tatlo kaya parang nakaramdam ako ng pagkainis. Kaya lumabas ako ng bahay pero hindi ako lumayo sa pintuan. Doon lang ako tumayo at tumalikod sa kanila. Tumingin ako sa kalsada. Makalipas pa ang ilang sandali ay natapos na silang sukatan ni Michelle. Bago umalis sina Jessie, nag-iwan na rin ito ng kalahating bayad sa ipapatahing damit. Nakalabas na ng bahay si Jessie at nasa kalsada na ay nakatanaw pa sa kanila si Michelle at kumakaway. Matapos noon ay bumalik na siya sa harapan ng makina at ipinagpatuloy ang unang damit pang kasal na itinatahi. Bukas pupunta ako sa bayan at bibili ng tela. Hindi nakakasya tong mga telang puti dito para sa magagawing damit pang kasal. O sige, ikaw naman nakakaalam ng mga kailangan mo eh. Alam mo naman na hindi ako marunong niya. Sinabi ko lang sa'yo para kung may dumating na magpapatahi, ikaw nang bahala. Pero ang sabihin mo, masisimulan ng damit nila petsa 14 na. Kailangan muna nating tapusin yung kina Jessie kasi bayad ng kalahati. Sige, walang problema. Parang ansaya mo ah. Dati mo palang maniligaw yun. Hindi naman siya tumuloy manligaw. Pero kung itinuloy niya yung balak niya, baka mag-asawa na kami ngayon. Pansin ko nga na gusto mo rin siya. Kumukuti-kutitap ang mga mata mo eh. Lalo na ang mga tinginan at ngitian niyo. Tingnan mo naman ang forma niya at ang tindig. Lahat naman siguro ng babae magkakagusto sa kanya. Swerte na lang talaga kung sinong liligawan niya. Nagkataon na interesado rin pala siya sa akin. Kaya sinabi ko na wala pa akong boyfriend. Wala namang masama dun, di ba? Tama ka nga. Pero sana habang naandito ako, huwag ka na munang paligaw sa kanya. Para hindi naman ako pagtawanan ng mga tao dito. Huwag mong kalilimutan, pinaniwala natin sila na magkasintahan tayo. Hindi ba sinabi mo sa akin nung nakaraang gabi na tapusin na natin ang pagkukunwari? Kaya wala ka nang dapat ipag-alala doon. Kapag may nagtanong, ako nang bahalang magpaliwanag. Nang sumunod na araw nga ay pumunta sa bayan si Michelle para bumili ng tela. Nalaman ko na lang na kasama niya si Jessie nang dumating sila na dala na ang mga biniling tela para sa gagawing damit pang kasal. Matapos siyang ihatid ni Jessie, kaagad na iyong umalis. Kaya sa pagdaan ng mga araw, naging abala si Michelle sa pananahi. Tinulungan ko naman siya sa pagtatabas ng mga tela. Ilang araw lang ay natapos niya ang damit pang kasal ng naunang nagpagawa, kaya nang kinuha iyon, binayaran siya ng malaki. Pagdating ng gabi ay sumama kami sa pagroronda dahil mayroon pa ring mga aswang na dumudukot ng mga bata. Hanggang isang gabi muli naming nakita si Mang Ignacio. Humihingi siya ng tulong sa amin. May aswang na ikakasal ngayong gabi dahil kabilugan ng buwan. Baka nandun na mga batang nawawala. Salakayin na natin sila. Sige, Mang Ignacio. Gawin natin ang lahat para mailigtas ang mga bata. Kapitan Rolando, kailangan natin mas malakas na puwersa kapag sinalakay natin sila. Paparating na ang ating mga kasama, Ray. Sinabihan ko na sila na magronda tayo ngayong gabi dahil mayroon na namang bata na nadukot ng aswang. Sasama din ako sa inyo, Kapitan. Huwag ka nang sumama, Michelle. Delikado ang lakad na ito. Kami na ang bahala sa kapatid mo kung talagang naroon siya. Basta sasama ako kahit ayaw mo. Baka nandun ang kapatid kong si Buboy. Hindi mo ako mapipigilan. Bahala ka kung ayaw mong makinig sa akin. Basta mag-iingat ka, ha? Ang tagal naman ng mga kasama natin. Kailangan na nating umalis. Baka hindi natin maabutan ang kasalan ng mga aswang. Dapat bago maganap ang seremonya, ay salakayin na natin sila para wala ng bata ang masaktan. Tama si Tatang. Mauna na kami, Kapitan Rolando. Hintayin nyo na lang ang mga kasama natin.
Sumunod na lang kayo sa amin. Sumang-ayon naman sina Kapitan Rolando sa sinabi ko kaya naman sumama na kami ni Michelle kay Mang Ignacio pati ang ilan sa aming mga kababaryo na armado ng sibat, palakol at itak. Ang iba naman ay may dalang baril na shotgun. Binagtas namin ang daan palabas ng aming baryo hanggang sa makarating kami sa malawak na kabukiran. Taniman yun ng mais. Ayon kay Mang Ignacio, sa gitna ng tanimang yon naroon ang mga aswang na ikakasal. Nang mapalayo ng kaunti sa amin si Mang Ignacio dahil siya ang naunang naglalakad ay kaagad na kumapit sa braso ko si Michelle. Hindi ka nagtataka? Bakit alam na alam ni Mang Ignacio ang lugar na to? Galing na daw siya dito eh. Hindi nga lang niya nagawang lumusob na mag-isa. Pero pinabalik ko na ang isa nating kasamahan para sunduin sina Kapitan Rolando. Dahil parang alanganin na nga din ako eh. Tingnan mo, Ray. Parang wala siyang takot habang nauunang naglalakad. Kinakabahan na talaga ako Sinabi ko na kasi sa iyo eh, na huwag ka nang sumama at delikado ang lakad na ito eh. Pero hindi ka nakinig sa akin. Minsan talaga matitigas ang ulo ng mga babae. Bakit? Akala mo ba lalaki lang ang matigas ang ulo? Kasi dalawang ulo niyo, hindi Kayong mga babae ano? Isa lang ang ulo nyo, pero 4 ang pisngi. Ikaw talaga bastos ka. Ikaw kaya ang nauno. Teka, tumigil na sila Mang Ignacio sa paglalakad. Nandito na yata tayo. Tama nga ang aking hinala. Nang tumigil si Mang Ignacio sa paglalakad ay tumingin sa akin at marahang lumapit. Itinuro niya na sa banda roon ang eksaktong lugar kung saan nagaganap ang kasalan. Hindi na daw siya sasama at maghihintay na lang doon kasi hindi na niya kaya ang lumaban dahil sa kanyang edad. Kaya naman sumang-ayon ako sa kanya. Kami na lang ni Michelle at ng 5 naming mga kasama ang nagpatuloy na pumunta sa pinakagitna ng malawak na taniman ng mais. At di nga nagtagal, nakita namin na sa bandang gitna ay malinis na. Tinabas na ang mga puno ng mais doon. Pabilog ang lugar na yon na wala nang nakatanim na mga mais. Doon ay nakita namin ang mag-asawang aswang na kasuot ng mga puting damit kasama ang ilang matandang aswang. Mayroon ding isang bata na nakadapa at nakagapos ang mga kamay sa gilid. Tama nga pala ang sinabi sa amin ni Tatang Ignacio. Sa lugar na ito magaganap ang kasalan ng mga aswang na kagaya nyo. Teka, sila yung nagpagawa sa atin ng damit pangkasal. Sabi mo hindi sila aswang, bakit ganon? O nga, paano nyo kami napaniwala na hindi kayo mga aswang? Hindi nyo pa naamoy ang bawang sa aking bulsa noong mga oras na kaharap tayo? Naamoy nila yon. Pero hindi sila nagpahalata. Wala naman kasing kwenta ang bawang. Asin o langis na pangontra sa amin kung hindi naman sasaya diyan sa aming katawan. O nga pala, hindi ko inaisip Pero ayos na rin dahil ngayong nakita na namin kayo. Babawiin na namin ang batang dinukot nyo. Tatapusin ko kayo lahat. Tama nga pala ang sinabi ng kasamahan ko. Matapang daw ang dayong mananay sa kabilang baryo. Kasi napatay mo na ang 2 sa aming mga kamag-anak. Kaya gumawa na kami ng plano para bumagsak ka sa aming mga kamay. Ray, may mga aswang pa pala na nagtatago sa maisan. Nahulog tayo sa patibong nila. Isang bagay lang ang itanim mo sa iyong isipan, Michelle. Huwag kang magpapakita ng takot at kahinaan sa iyong kalaban. Kapag pinasok mo ang isang gulo, panindigan mo yun hanggang sa makalabas ka. Kunin mo patalim sa bayibong ko. Bendita niyo, kaya lahat na tatamaan mo ay tiyak na mamamatay. Sige, akin ang bewang mo. Yung patalim ang kunin mo, hindi yung bewak ko. Ngayon mo ipakita ang tabang mo. Marami kang kalaban kaya hindi kita makakayang protektahan. Bahala ka na muna sa buhay mo. Ipokrito ka talaga. Hindi mo talaga ako tutulungan kahit mamatay ako dito? Natural naman, uunahin ko muna ang sarili ko. Tsaka sino ka ba? Nobya ba kita?
naman, hindi ba? Kaya pagtanggol mo yung sarili mo. Kung hindi, ay mamamatay kang malungkot. Kasi hindi mo natikman ang luto ng Diyos. Buwang ka talaga, Ray. Sira ulo ka na, bastos ka pa. Akin na nga yung patalim. Kukunin ko ng 2 patalim na to. Sa yung 2 itak ko. Mga kasama, tapusin silang lahat. Patayin ang mananahin na yan na pumatay sa ating mga kamag-anak! Kumanda kayo mga kasama! Hayan ang mga aswang! Sige, ganyan niya! Tapusin mo silang lahat, parang... Lalong nainis at nagalit sa akin si Michelle kaya nang makalapit sa amin ang mga aswang ay inilabas niya ang kanyang tapang. Gamit ang mga benditadong patalim ay sinaksak niya ang bawat aswang na lumalapit sa kanya. Ganoon din naman ang ginawa ko. Gamit ang 2 itak ay pinagtatanggol ko ang aking sarili. Pero hindi ko pa rin magawang pabayaan si Michelle nang makita ko na 3 na ang aswang na nakapaligid sa kanya at gumawa ako ng paraan para matulungan siya. Dinampot ko ang isang puno ng mais na matulis ang dulo. Sinibat ko ang isang aswang. Tinamaan yon pero hindi ganong bumaon ng sibat. Kaya sa galit ng aswang ay iniwanan si Michelle at ako ang hinarap. Ano bang ginagawa nyo? Bakit hindi nyo mapatay ang mga yan? Lumalakad ang oras! Sabay-sabay nyo nang sugurin yan! Ako na ang bahala sa batang ito! Mangangal kayo! Hindi kayo sasantuhin ng benditadong armas namin! Sige, lumapit kayo sa inyong kamatayan! Yeah! Lalaban ako hanggat kaya ko! Meron pa kasi akong gustong gawin kapag nakaligtas ako dito! Yan! Kaya pala malakas ang loob nyo, ha? Binditado pala ang mga gamit nyo! Talagang pinaghandaan nyo ang kagaya namin, pero mas marami pa rin kami. Mababaliwala ang mga armas nyo kapag hindi nila kayang lumaban! Diyan ka nagkakamali! Dahil mas marami na kami ngayon sa inyo! Mga kasama! Tulungan natin si Nare at Michelle! Sugod! Sugurin natin sila! Sige! Ngayon, tingnan natin kung sino mauubusan ng lakas. Humanda ka sa akin ngayon. Panalo kayo ngayon, pero hindi ako titigil hanggang hindi ako nakakaganti sa inyo! Hindi pa tayo tapos! Hoy! Duwag! Bumalik ka! Harapin mo ako! Hindi ako angal para manatili pa sa lugar na ito kung alam kong tagilid naman ang sitwasyon! Wisit na aswang na yun. Tumakas na. Mabuti na lang at iniwanan itong bata. Nang tumakas na ang pinuno ng mga aswang, tumakas na rin ang iba pang mga aswang lalo na nang makita ng mga yon na may mga kasamahan na silang namatay at mayroong malubhang sugat ang iba. Inalisan ko ng tali ang kamay ng bata at inakay ko yun. Nang makita naman yon ni Mang Ignacio ay kaagad na sinalubong at niyakap. Yun pala ang apo niyang nawawala. Nag-iyakan na lang ang maglolo sa sobrang katuwaan. Noon ko napansin si Michelle, halata ko ang pagod sa kanyang mukha. Nakita ko rin ang maraming talsik ng dugo sa kanyang damit kaya marahan ko siyang nilapitan. Michelle, ayos ka lang ba? Ang galing mo pala makipag-away. Oo, ayos lang akong buwisit ko! Bakit nanununto ka? Pasalamat ka nga! Yang sikmura mo lang ang sinuntok ko, hindi ang pagmumukha mo! Bakit ka nga nanununtok? Walang iya ka? Kapag palagipit ng sitwasyon, pababayaan mo ng kasama mong babae? Sarili mo lang palang iisipin mo? Hindi mo pala ako tutulungan? Hoy, tumigil ka ha? Tinutulungan kita kanina. Sinibat ko nga yung aswang para iwanan ka at ako ang lusubin. At saka, sinabi ko lang naman yon para mabuhay ang galit sa dibdib mo. Natatakot ka kasi. Naisip ko lang na ilisin ka para lumabang ka at mabuhay. Hudas ka talaga! Pinainit mo lang lalo ang ulo ko! Lalo nang sabihan mo akong manang? Gusto mong matikman ulit kung gano'ng kalakas sumuntok ang manang, ha? Hoy, tumigil ka nga. Sinabi ko na sa'yo na paraan ko lang yun
para palakasin ang loob mo. Hindi kita iniinsulto. Epektibo naman, di ba? Tumba ang lahat ng aswang na nakaharap mo. Hudas ka talaga! Ibang-iba talaga sa'yo si Jessie. Kahit minsan hindi yun nagsalita ng masakit sa akin. Pero ikaw, ang sama mo! Kagaya ng sinabi ko, ginawa ko lang yon para lumakas ang loob mo. Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Nakatakas pa ang ibang aswang, Ray. Hindi pa tapos ang pag-aarap natin sa kanila at sa mga bata. Oo nga, Kapitan. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil hindi rin naman magtatagal ay makakaharap natin sila muli. Dahil ako na pala ang tinatarget nila ngayon. Dahil sa pagkamatay ng mga kalahin nila. Kaya alam kong hindi na nila ako titigilan. Huwag kang mag-alala, Ray. Nasa likuran mo kami. Hindi ka namin iiwanan sa laban mong ito. Sama-sama natin itong tatapusin. Salamat, Kapitan. Teka, nasaan si Michelle? Ah, anak ko. Hayo na! Nauna nang umalis. Talagang napikon sa ginawa mo. Tawagin mo ba namang manang eh? Hayaan niyo po siya. Maisip din niya na kaya ko lang naman sinabi ang mga bagay na yon ay para mawala ang takot niya at matuto siyang lumaban. Kaya nga, naghingi na rin ako ng sorry. Nasa kanya na yon kung ayaw niyang tanggapin ang paghingi ko ng sorry. Natatawa kaming lahat nang umalis sa lugar na yon. Sinundan na namin si Michelle pabalik sa aming baryo. Nang malapit na kami sa baryo, nagpaalam na si Mang Ignacio at ang apo niya. Nagpasalamat sila sa amin at saka sila umalis. Binagtas nila ang daan patungo sa kabilang baryo. Kami naman ay bumalik na sa aming baryo. Nang makarating ako sa aking bahay ay tinanaw ko pa si Michelle hanggang sa makapasok siya sa kanilang bahay, saka ako pumasok. Hinubad ko ang damit ko na puro dugo at nagpalit ako saka ako nahiga sa papag dahil papaumaga na. Hindi ko na kaya ang antok. Ramdam ko rin ang matinding pagod kaya nang mahiga ako ay kaagad akong nakatulog. Ilang oras lang ang lumipas, napabalikwas ako dahil sa malalakas na katok. Ano ka ba naman? Parang masisira na itong pintuan sa lakas ng pagkatog mo. Kanina pa kasi ako kumakatok, hindi ka magising. Narinig kong naghihilik pati puwet mo kaya nilakasan ko na. Tanghali na, tulog ka pa. Alam mo naman na pagod at napuyat ako kagabi, di ba? Natural lang na magpahinga at matulog ako. Bakit ikaw? Hindi ka ba napagod? Sapat ba ang tulog mo? Pagod at puyat din ako. Pero kailangan kong bumangon para tapusin ang tinatahi ko. Kasi malapit ang petsa 12. Kukunin na ito ni na Jessie sa 13 ng kasal ng pinsan niya, di ba? O nga pala. May 4 na araw ka pa para tapusin yan. Sige, manahi ka na at hindi na kita i-istorbohin. Matutulog na lang ako dito. Bahala ka kung anong gagawin mo. Basta gagawin ko yung trabaho ko. Siya nga pala. Sabi ni nanay, dun ka na daw mag-almusal. Pumunta ka na muna dun at kumain bago ka muling matulog. Sige na nga. Nagugutom na rin ako eh. Maiwanan mo na kita rito. Sige na, umalis ka na at makapagsimula na ako sa pananahi. Pakibuksan yung mga bintana at itong pintuan huwag mo nang isara para maliwanag dito habang nananahi ako. Lumabas na nga ako ng bahay. Ayaw ko nang tingnan ang mukha ni Michelle dahil nakasimangot siya. Nang makalayo ako ng bahagya sa bahay, saka ako tumawa dahil iniisip ko na hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga sinabi ko kagabi. Nang makapasok ako sa loob ng bahay ni na Michelle at nakita ko si Aling Narcisa ay kaagad niya akong pinaupo sa bakanting upuan sa mesa. Mayroon namang sinangag at pritong itlog sa ibabaw ng lamesa. May mainit na tubig dyan sa termos. Ikaw na lang ang magtimpla ng kape. Nandyan na rin ang asukal at kape. Marami pong salamat, Aling Narcisa. Nakakahiya naman. Palagi na lang ako nakikikain dito sa inyo. Ayos lang yun, Ray. Kami ang dahilan kaya ka nandito. Bisita ka namin kaya aasikasuhin ka namin. Galit pa din po si Michelle sa akin eh. Nandun siya nananahi.
nakasimangot. Oo. Alam ko na ang nangyari kagabi. Ikinuwento sa akin ni Michelle. Ginalit mo daw siya ng husto. Ininsulto mo pa. Kasi nga po, nakita ko nanginginig siya sa takot. Kung hindi ko siya gagalitin, mamamatay siya sa mga kamay ng aswang. Kaya yun ang ginawa ko. Epektibo naman po ang ginawa ko, kaya nakauwi pa kaming lahat na ligtas. Nahuli mo ang kahinaan niya, Ray. Ganon talagang ugali niya. Ayaw niya nang iniinsulto siya. Nagwawala siya sa galit. At dahil sa ginawa mong yun, ay nakaya niyang harapin ang takot at nakaligtas siya sa panganib. Kaya nga po, lahat ng aswang na lumapit sa kanya ay binabadatan niya. Walang nakaligtas. Yung galit niya sa akin, sa mga aswang niya binaling. Pero hindi ko naman po siya pinababayaan. Kasi kahit nagkakagulo na at may mga kalaban ako, ang mga mata ko ay nakabantay pa din sa kanya. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, Ray. At pasensya ka na kay Michelle. Minsan ay ganoon talaga siya. Salamat din po at nauunawaan niyo ako, Aling Narcisa. At siya nga pala, salamat po dito sa masarap na agahan. Kukunin ko na rin yung 2 patalim na ito. Ipinahiram ko ito kay Michelle kagabi. Sige na, Ray. Kunin mo na ang mga iyan. Hindi na yan nahugasan ni Michelle kagabi. Kagad siyang nakatulog matapos magpalit ng damit. Sobra talaga ang pagod niya. Habang kumakain ako, nagkwentuhan pa kami ni Aling Narcisa. Nalaman ko na mula pala nang mamatay ang asawa niya ay si Michelle na ang naging katulong niya sa buhay. Si Michelle ang tumayong ama sa kanilang tahanan kaya naging matibay at buo ang loob niya sa paglipas ng mga taon. Maya-maya lang ay natigilan ako nang mapatingin ako sa bintana. Parang may tao akong nakita na nakatayo sa di kalayuan. Nagtatago sa likuran ng puno kaya naman matapos kong inumin ang kape lumabas ako ng bahay. Tiningnan kong muli ang malaking puno tapos ay dahan-dahan akong lumapit doon. Wala na ang taong nakita kong nakatayo doon kanina kaya bumalik na ako sa aking bahay. Malayo pa lang ay narinig ko na ang malakas na tawa ni Michelle. Kaya pala ay dahil naroon si Jessie. Magandang umaga, pare. Nandito ka pala, Jessie. Oo, inaalam ko kasi kung makakaya niyo bang matapos hanggang petsa 12 ang damit na pangkasal ng pinsan ko. Sa 13 na kasi yun eh. Sabi naman ni Michelle ay makakaya daw. Oo, makakaya namin niyang ihabol. Kasi kapag tapos na siya sa ginagawa niyang yan, ay ako naman ang gagawa ng damit ng lalaki. Mabuti naman kung ganon. Nakahanda na kasi ang lahat. Yan na lang ang kulang. Nako, tsaka na magugustuhan nito ng pinsan mo. Magandang pagkakagawa ko dito. Abay, nagkakaedad ka na. Mahihirapan ka nang humabol sa huling biyahe kapag ngayong taon na ito ay hindi ka pa nag-asawa. Paano naman ako mag-aasawa at magpapakasal kung wala naman akong kasintahan? Wala rin naman nanliligaw kaya mangyayari talagang sinasabi mo, Jessie. Hindi lang naman ako, pati ikaw. Oo nga. Yung mga klase natin noong high school, meron na mga pamilya. Meron na mga anak. Tayo na lang yata ang natitira. Baka naman kayo talaga ang para sa isa't isa. Huwag niyo nang pigilan ang damdamin niyo. Sa tingin ko naman ay gusto niyo ang isa't isa. Nahihiya lang kayong aminin. Hindi nakakibo si Michelle. Napatingin na lang siya sa akin. Si Jessie man ay tumingin sa akin tapos ay muling tumingin kay Michelle kasunod ng tipid ng ngiti. Kaya napangiti na rin si Michelle. Maya-maya lang nagpaalam na si Jessie. Umalis na siya. Ako naman ay kinuha ko ang mahabang itak at pinunasan ko ng damit na may langis ang talimyon. Pati ang 2 patalim ay nilinis ko din. Wala kaming kibuan ni Michelle habang magkasama sa loob ng bahay. Hanggang sa dumating ang petsa 12. Natapos niya ang damit pangkasal. Sinabi niya sa akin na ihahatid niya ang mga iyon sa bahay nila Jessie dahil yun ang usapan nila. Hindi na niya ako dapat sinama. Pero mahabang oras na ang lumipas, hindi pa rin siya bumabalik. Kaya nag-alala na si Aling Narcisa. Ray,
Sundan mo na kaya si Michelle. Kinakabahan ako eh. Malapit nang dumilim pero wala pa rin siya. Ang alam ko po ay ihatid niya yung tinahing damit pangkasal sa bahay ni na Jessie. Kaya lang, ay hindi ko naman alam kung saan ang bahay niya. Ay sabi ni Michelle ay sa kabilang baryo ang bahay nun. Doon daw sa pinakadulo, sa lumang malaking bahay. Sige po, susundan ko siya. Pakisabi na rin kina kapitan ito para sundan nila ako doon. Bumalik ako sa loob ng aking bahay. Itinali ko sa magkabilang binti ko ang 2 benditadong patalim tapos ay nagsuot na ako ng pantalon at jacket. Ibinalot ko sa sako ang itak tapos ay lumakad na ako. Nang makalabas ako sa aming baryo, muli kong nakita si Mang Ignacio. Nalaman niya ang lugar na pupuntahan ko. Sinamahan niya ako dahil alam daw niya na ang bahay ni na Jessie kaysa sa katulong niya ay madali kong ang napuntahan ang lumang bahay. Malawak ang bakuran nila Jessie. Maraming malalaking puno ang nakatanim doon. Pinapasok naman kami ng lalaking nagbukas sa gate kaya nakaharap ko si Jessie. Ray, napasyal ka. Sinundan ko kasi si Michelle. Malapit na kasing kumalat ang dilim eh. Wala pa siya. Nag-aalala na ang kanyang ina. Naku pare, ihahatid ko na nga sana siya kung hindi ka dumating. Mabuti na lang at nandito ka na. Michelle, nandito na si Ray. Bakit sumunod ka pa? Uuwi naman ako eh. To, etong juice. Uminom ka muna. Huwag na. Hindi ako nauuhaw. Umuwi na tayo at nag-aalala na ang inay mo. O sige, uuwi na tayo. Pero uminom ka muna. Alam kong malayong nilakad mo kaya pagod ka. Sige na, inumin mo na to. Bigla kang bumait sa akin ah. Sabihin na lang natin na peace offering ko ang juice na to. Sige na, inumin mo na to para makauwi na tayo. Kay Mang Ignacio yung isa. Matamis ang ngiti ni Michelle habang pinagmamasdan ko. Naisip ko na baka nga natauhan na siya kaya kinuha ko ang isang baso ng juice at nilagok ko. Si Mang Ignacio naman ay kinuha rin ang isa pero napansin ko na hindi niya ininom ang laman. Maya-maya lang naramdaman ko na parang nanginginig ang aking tuhod at ang mga mata ko ay nanlalabo. Nang tingnan ko sina Jessie at Michelle, tumatawa sila. Bago ko pa mahugot ang itak sa sako, bumagsak na ako. Nang matauhan ako, nalaman kong nakahiga na ako sa kandungan ni Michelle. Nakita ko siyang umiiyak kaya kagad akong bumangon at lumayo sa kanya. May pampatulog ang juice na ibinigay mo sa akin. Kaya ako nakatulog, hindi ba? Anong sinasabi mo? Nang dalhin ka dito ng mga tauhan ni Jessie, wala ka ng malay. Kanina pa ako nakakulong dito pagkatapos kong maibigay sa kanilang damit pang kasal. Nandito rin ang mga batang nawawala. Oo, 13 silang narito at nakakulong kasamang kapatid kong ito, si Buboy. Sila Jessie palang dumukot sa kapatid ko. Napakasama nila. Kung kanina ka pang tanghali nakakulong dito, sino yung babae na nagpainom sa akin ng juice? Nakamukha mo. Ang mapapangasawa kong si Samantha yun, Ray. Isa siyang aswang na may kakayahang gayahin ng anyo ng sino mang gusto niyang gayahin. Sa wakas ay bumagsak ka na rin sa aming kamay. At yon ay dahil kay Ignacio, na isa rin sa amin. Ang ibig mong sabihin? Ay tauhan mo din si Tatang Ignacio? Isa rin siyang aswang? Tama ka. Lahat ng ginawa niyang kabutihan sa inyo ay bahagi ng plano ko. Ilang beses kaming gumawa ng patibong pero nakaligtas ka. Hindi mo ba naiisip na hindi ko sinaktan ng batang apo niya? Hindi ko rin tinangay kahit nasa akin ang magandang pagkakataon. Drama lang yon. Kailan ka pa naging aswang, Jessie? Hindi ka naman ganyan nung high school tayo, di ba? Ang napangasawa ng aking ama, sila ang may lahing aswang. Nahawaan kami. Tinanggap ko na rin ang ganitong katauhan dahil masarap maging aswang. Nang bumalik kami dito,
Para dito na manirahan at magplano magpakasal, ay dumukot sila ng mga bata para gawing handa. Pero minala silang mapatay ni Ray. Mga magulang mo palang dumukot sa kapatid ko at sa iba pang bata dito. Dapat lang sa kanila yung nangyari dahil masama sila. Kaya nga dapat lang din kayong mamatay sa aking mga kamay. Mamayang alas 12 ng gabi, Biyernes na at Petsa 13. Magandang panahon niyon para sa pagpapakasal naming mga aswang. Kayo ang magiging handa namin at ang 13 bata na yan, napupugutan at isasalin sa isang lalagyan ang mga dugo para ipaligo sa amin ni Samantha. Sayang lang pala ang pagmamahal na iniukol sa iyo ni Michelle. Sa pagbabalik mo ay umaasa siyang matutuloy niya ang naputol niyong nakaraan. Pero hindi pala yun mangyayari. Dahil lahat na ipinakikita mo ay puro pagkukunwari. Kailangan kong gawin para mapalapit ako sa iyo. Ikaw lang naman ang mahalaga sa akin dahil gusto kong makaganti sa ginawa mo sa magulang ko. Lahat talaga ng mga lalaki manloloko. Lahat ay hindi mapagkakatiwalaan. Minsan talaga mahirap umasa. Hindi ako iibig sa tulad mo, Michelle. Hindi ako papatol sa isang babaeng parang manang kong pumorma. Yung mga kagaya nitong si Samantha ang mamahalin ko habang buhay. Ganun ba? Manang pala, ha? Nakita ko ang matinding galit sa mukha ni Michelle nang insultuhin siya ni Jesse. Kaya nang tumalikod sina Jesse ay nagtatagi sa mga ngipin ni Michelle dahil sa matinding galit at paninibugho. Ako naman ay umupo sa isang sulok ng kulungang yun. Nanabik ako para ipunin ang aking lakas. Nang makita ko na wala ng mga bantay, saka ko kinuha sa aking mga binti ang 2 patalim. Inilagay ko sa likurang bahagi ng bewang ko. Noon lumapit sa akin si Michelle. Hinawakan niya ang aking kamay. Walang hiya kayo! Mamamatay din kayong lahat! Ray, gumawa ka ng paraan para makalabas tayo dito. Gusto kong putulin ang dila ng hayop na yon. Akong papatay sa kanya. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pagwawala rito. Manahimik ka at mag-ipon ng lakas. Maghintay tayo ng magandang pagkakataon bago tayo kumilos. Maghihintay na lang ba tayo ng kamatayan dito sa kulungan? Pagdating ng alas 12, magsasagawa na sila ng seremonyas para sa kasal nila ni Samantha. Papatay nila tayo at kakainin. Kawawang mga bata. Pwede pang maupo ka muna dito sa tabi ko. Huwag kang magwala dyan dahil wala rin mangyayari. Papagurin mo lang ang sarili mo. May naisip na akong plano. Anong plano? Sabihin mo sa akin. Lumapit ka dito at ibubulong ko sa'yo. Matalas ang pandidig ng mga aswang. Kamarinig nila. Lapit pa. Nang lumapit nga si Michelle sa akin, ibinulong ko sa kanya ang plano kong gawin. Kinuha niya sa likuran ko ang isang patalim at inilagay sa bewang niya. Sumang-ayon naman siya, kaya naupo na lang siya sa tabi ko. Sumandig siya sa aking balikat at pinilit na kalmahin ang sarili. Nang sumilip sa amin ang bantay ay nagkunwari kaming mga tulog. Bandang alas 11 ng gabi lumapit sa kulungan ng mga lalaki. Inalis ang padlock ng kulungan at pumasok sa loob. Hinawakan nila si Michelle sa kamay para ilayo sa akin. Bagamat lahat kami ay inilabas ng kulungan pati ang mga bata, dinala kami sa harapan ng malaking bahay. Naroon na ang mga natitira sa angkan ni Jesse. Sa bilang ko ay nasa 10 pa sila kasama sina Jesse at Samantha. Alas 12 na ng gabi. Paparating pa ang iba naming kalahi galing sa ibang lugar upang dumalo sa kasal namin ni Samantha. Ang Biyernes 13 ay sinasabi niyong malas. Pero para sa aming mga aswang, maswerteng araw at petsa ito. Malas pa rin sa kagaya mong aswang ang araw at petsang ito, Jesse. Dahil ngayong gabi, wawakasan ko na ang kasama niyo. Mamamatay ka na ay pinapalakas mo pa ang loob mo. Nakaluhod ka na nga sa aming harapan. Hindi ka ba magmamakaawa sa iyong buhay? Michelle, anong palagi kong sinasabi sa'yo? Huwag magpakita ng takot at kahinaan sa mga kalaban. Pumatay ka kung ayaw mong mamatay. Kaya yun ang gagawin ko!
Nagulat ang lalaking aswang na katabi ni Michelle nang bigla niyang saksakin sa lalamunan yun. Kaagad na sumirit ang dugo. Sinamantala ko rin ang pagkakataon para saksakin sa dibdib ang aswang na malapit sa akin. Hindi rin siya nakasalag dahil na kay Michelle ang atensyon niya. Dahil sa mabilis naming kilos ay nagkagulo na ang mga aswang. Hindi kasi nila inaasahan na mayroon kaming mga armas. Patayin ang mga hangal na yan! Huwag silang hahayaang makatakas! Ikaw ang hindi makakatakas! Hindi ko mapapatawad ang panuloko mo sa akin! Matitikman mo ang galit ko! Manang pala, ha? Yari ka ngayon magiging chap-chap na aswang ka ngayon. Mga hangal, dalawa lang kayo! Sa akala nyo ba ay matatakot ako? Mga kasama! Patayin ang mga aswang! Sugod! Kapitan! Huwag nyo rin pabayaan makatakas si Mang Ignacio! Isa rin siyang aswang! Ha? Ganun ba? Ay sige, ako na ang bahala sa matandang ukluban na yan! Ngayon, Jesse, baliktad na ang sitwasyon. Mas marami na kami. Tsaka naman kapag nakita ng mga paparating mong bisita na nagkakagulo na dito, hindi na sila tutuloy. Hindi sila papayag na may makakaalam ng lihim nila. Mga hangal kayo! Papatayin ko kayo lahat! Wala na ngang pagkakataon si Jessie para tumakas kaya lumaban na siya ng sabayan sa amin lalo na nga at nauna ko nang napatay ang magiging asawa niya na si Samantha. Galit na galit si Jessie, susugurin niya sana ako nang harangin siya ni Michelle. Naglaban sila. Nakita ko na dehado si Michelle kaya tinulungan ko siya hanggang sa matalo namin si Jessie. Magkasabay naming itinarak sa dibdib niyon ang mga patalim. Walang buhay iyong bumagsak. Nang lingunin ko si Kapitan Rolando ay napatay na rin nila ang aswang na si Mang Ignacio. Nang matapos ang kaguluhan ay saka pumasok si Aling Narcisa sa bakuran kasama ang iba pang tao na naghihintay sa mga aswang kung mayroong makakatakas doon. Michelle, nasaan ang kapatid mo? Ayun po siya, Nay. Buboy! Anak, halika dito! Alam mo bang sobrang pag-alala ko sa iyo? Ligtas na si Buboy at ang iba pang mga bata, Nay. Kapitan Rolando, salamat sa inyo. Sakto lang ang dating niyo. Sinundo kami ng inay mo. Yun daw kasi ang bili ni Ray, kaya sumugod na kami dito. Oo nga, Michelle. Nag-alala din kasi sa iyo si Ray nang hindi ka bumalik agad. Kaya dapat kang magpasalamat sa kanya. Oo nga, Nay. Napakabuti pala niyang tao. Siya yung tipo ng lalaki na maginoo pero medyo bastos. Teka, nasa na si Ray? Kanina nandyan lang siya. Naglalakad. Akala ko ay naghahanap lang ng aswang sa paligid. Umalis na pala siya. Umalis na nga ako sa lugar na yon matapos ang labanan at matiyak kong ligtas na silang lahat. Hindi na ako nagpaalam sa kanila. Kagad akong umuwi sa bahay ni Kapitan Rolando at kinuha ang aking bag. Umalis na rin ako doon bago pa makauwi sina Michelle. Bumalik ako sa aming baryo. Pero makalipas lang ang isang araw dumating sa bahay ko si Michelle. Bakit bigla ka na lang umalis matapos ang labanan ng gabing yon? Wala nang dahilan para magtagal pa ako doon. Tapos ng misyon ko. Bakit kaya pala naandito? Para isolis sa yung benditadong patalim na to. Hindi ko na ibalik ng gabi na yun eh. Kaya dinala ko na dito. Sa iyo na yan. Magagamit mo uli yan sakaling may maligaw ulit dito, Naswang. Maaalala lang kita kapag nanatili sa akin ang patalim na to. Ang gusto ko, kung nasa sa akin to, dapat naroon ka din. Ray, kasi Kasi ano? nakakahiya kasi babae ako. Pero, pwede ba tayong magsimula ulit? Yung sinimula natin, gawin na nating totoo. Kasi na-realize ko na sa kabila ng mga ipinakita ko sa'yo, mabuti pa rin ang isinukli mo. Baka pwedeng hayaan mo ako makabawi. Nakakatakot ka eh.
Mas matapang ka pa kaysa sa akin. Pangako, magbabago na ako. Halika na. Bumalik ka na sa baryo namin. Naghihintay na sila sa'yo. Nang yumakap sa akin si Michelle, niyakap ko na rin siya dahil ang totoo ay mahal ko na rin siya. Pilit ko lang yung pinigil noon para bigyang laya siya kung saan siya magiging masaya. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpakasal kami ni Michelle. Siya ang tumahi ng aming mga damit. Ikinasal kami sa buwan ng Hunyo. June bride ang tawag sa amin sa mga ikinasal sa ganoong panahon. At yan po ang kwento ng aking buhay. Pag-ibig at pakikipagsapalaran, Sir Jupiter. At sa mga giliw naming tagapakinig, kung nagustuhan niyo ang aking kwento ay mag-iwan po lang ng komento sa ibaba. Maraming salamat and God bless us all.